Nilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon bilang ghost project ang river protection wall na ito sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan matapos sa kanyang inspeksyon ngayong Huwebes, September 4. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, ang proyektong ito ay nagkakahalagang 96.5 million at ang contractor naman ay ang Wawaw Builders. Ayon din sa website, tag na ito as 100% complete noong June 2024 at base rin sa datos ng DPWH na hawak ni Dizon, nabayaran na ang Wawaw Builders noong July 2024. Ngunit hindi pa rin tapos ang proyekto dahil ayon sa mga pag-usap ni Dizon sa barangay captain, nagsimula lang daw ang proyekto 3 weeks ago. At dahil kakasimula lang ng proyekto, dagang bagong-bago pa dahil kitang-kita pa rin ang pagkakapatong-patong ng mga materyales at semento at talagang maputik pa rin ang area of construction. Inanunsyo rin ni Dizon na iuutos niya ang lifetime blacklisting ng Wawaw Builders at Sims Construction Trading sa DPWH dahil sa mga ghost flood control projects. Sinabi rin niya na irekomenda niya ang pag-file ng kaso laban sa dalawang contractor sa Department of Justice. Ang Wawaw Builders ay isa sa 15 na contractors isiniwalat ni President Ferdinand Marcos Jr. na may pinakamarami na secure na flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025. Matatandaan ding umattend ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects noong Lunes ang General Manager ng Wawaw Builders si Mark Alan Arevalo. Sa kapila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga senador kung may ghost project sa kanyang kumpanya, hindi niya sinagot ang tanong at nag-invoke lang ito na kanyang right against self-incrimination. Isa lamang ang flood control project na ito sa napakarami tinaguriang ghost at incomplete project na iniimbestigahan ng gobyerno. Nagsimula na rin ang Kongreso sa kanilang kaliwatkan ng hearing sa mga anomalyang ito.